obedience sa ating Panginoon. So sabi dito, basahin ko sa inyo. The story of Daniel in the lion's den tells of obedience to God. Daniel loved to talk to God daily, and he did this publicly 3 times each day, religiously. Okay? And some people in the king's palace did not like Daniel, so they plotted to take his life. Alam naman natin na siya ay ino-obserbahan ng mga tao. Yung kanyang mga kilos. Kasi mayroon kasi jealousy. Meron sila nararamdaman pagkaingit na bakit itong si Daniel ay parang paborito ng hari. So, anong ginawa niya? Ang ginawa ng tao na naiingit sa kanya, gumawa ng plano. Yung plano na yun ay para siya ay maparusahan, para siya ay magkaroon ng punishment na magiging nila para siya ay maghamak. At yun nga, isang paraan ito ay yung pag-check sa kanya na kanyang pananalangin. So, 3 times a day ginagawa niya ito, umaakit siya doon sa top part ng sa building, na talagang nakaharap pa siya doon sa bintana. Pero yung mga tao, kung narinig kayo oras sa panalangin ng ginagawa nila, sila ay sumasama sa great image doon sa Diyos na doon siya sa statwa na ginawa ni Daniel. O ng hari. Ayan. So, anong ginawa ng tatlo mga kaibigan? Kanina itong gumawa sila ng batas na walang sino mang sasamba sa ibang Diyos maliban doon sa image na ginawa ni hari. At ang ginawa nila ito sa pinagkaramahan nila, na-sign nila, nagkaroon ng the king signed the decree, and the men were to kailangan i-cast sa lion's den. Sino man ang susunod doon. So, yun yung nilalaman ng kanyang kautusan. Pero si Daniel, he prayed to God. Kung ano yung routine natin, yun pa rin ang kanyang ginawa. Okay? Hindi siya na-upset dahil yun sa batas na isinagawa o bagong batas. Okay. So, yun yung sample. Sample lang yun ng sacred, sacred po? History or sacred. Next, number 2 ay church history. O ano naman yung church history? Alam niyo naman yung church history, di ba? Sino pioneer ng ating iglesia? Alam niyo kung sino, di ba? Sino? Sino ang pioneer ng ating iglesia? Seventh Adventist. Sino? Ellen White. Yung history ni Ellen White. Sample nito yung Ellen White Great Baser for God. Ayan. So, alam naman natin noong year 1884, there was a great disappointment. Tama? Akala nila ay parating na Panginoon, pero hindi pala. Ito ay, lang? Ito yung time na God and Jesus entered into the most holy place. So, yun yung sample ng church history. And then the third one is nature. So, alam naman natin na yung nature ay open book of God. Kung saan yung ating first parents, Eve and Adam, they used nature as their open book. Nature stories are really good ways of showing God's love. Authors like Jim Arnstein has written so many excellent stories and guides for younger girls. Meron isang, kung kilala niyo si Ma'am Esther Dakila, meron siyang ako, si Olis. Siya ay may ginawang book. Napakaganda ng video niya. Kung kayo mag-order, very colorful. Bawat page, yung pagsulit ng mga words niya, iba-ibang kulay. Attractive talaga para sa bata. Nung bumili kami, worth almost 1,000. Wala pa para po naman ng piso ba ng 1,000. Hindi ko alam na kung ano na. Kung kayo makaka-avail noon, nature ang ginamit ni Onyx. Si Onyx na yung parang grade 8 na. Pero nagsimula yung start mo na ay grade 11 pa.
a national hero, a president, or a Bible character. It can be someone who did good or bad, such that it tells us what not to do and learn from the character. So, kilala natin kung sino ang writer ng ating Bible story. Sino? Yes, si Arthur Maxwell. Ayan. So, meron ng volume 110, tapos meron tayo Bible Friends. Bago meron tayo Best Stories. 4 volumes naman yun. Pero yung Bible Friends ay 10 volumes yun. So, sabi dito, ito ay pwede natin i-avail. Kung talaga tayo ay ito. May picture ko nga dito. So, wala po kung kano na ito sa ngayon. Baka ito ay maabot na ng mga 13,000 isang set. Pero, yung matutunan doon ng bata, lalo kayo, papasok kayo sa mga pamilya, kasi ba dito wala pang, may pamilya na, parang kayo singer. Maganda mag-avail po kasi buong stories ng Bible from New Testament, from Old Testament to New Testament. Kaya, maganda mag-avail po. Then, sunod is the character story. Then, the next one is object. Character story and then object. Lesson with visual aids. Ayan. Like, find out the story. So, sabi ko, example, once upon a time, there was a girl called Tina who lived, ito pa rin natin din. Ano yung kwenta ni Tina kaya nagkaroon ng halamang pinya, maraming mata. Ayan, si Tina. And her mom always asked her to do household chores, but she doesn't do it. When asked to cook rice, she completely forgot about it, and her house almost burned. Okay? When her mom asked her to check for some things, ano sabi dito? Like a ladder, a cup, or whatever, she kept saying she couldn't see it or she couldn't find it. One day, her mom was asking her to find a broom so that she could sweep, and Pina said that she couldn't find it. Ito yung sabi, okay na. Ay, oh, yun. Eli Nicholas' eyes to see everything. I asked him to find Pina, however, went on her way to play. So, one morning, Pina's mother noticed a plant in their backyard. The plant has so many eyes, and her mom realized that it is like her daughter Pina. So she named the plant after her later on. People call it piña or pineapple. Pero ito, i-explain natin na hindi siya totoo. Kahit tayo ang story na ganito, kailangan mo nila sa mata na just to learn the lesson. Hindi talaga ito. Ito ay kasama sa fiction. Then, so yun yung part ng number 1 sa storytelling. Then, number 2, for the above stories you tell, do the following. Okay, number 1, so yun yung mga stories na nasasabi ko sa inyo. Ito na yung mga dapat gawin. Number 1, tell one of your stories to children age 5 and under for at least 3 minutes. So, ilang minutes na?
minutes lang, no? 6 minutes stories for teachers. And, ito naman si God. Ayan. So, sabi dito, volunteer to tell a story to the beginners. Ang beginners ay tinatawag na cradle roll. Ayan. Sabbath school class, in your church, or if your church presents a children's story, during the worship hour, volunteer to tell that. So you can also tell stories if you volunteer to work with the child care aspects of an evangelistic service. Kailangan ay may maiksi lamang kasi hindi naman papasok sa ulang nila yun kung mahaba. Then, tell one of your stories to the 10 to 12-year-old. 10 to 12 years old for at least 5 minutes. Okay ka mo? Ano na yun ha? 10 to 12 years old. Pero 5 minutes. Kaya ang mga teachers, dapat nauunawan pa rin ang mga graders na 4, 5, 6. Sabi hindi na kinig, naiinit na pala. Kaya kahit higher grade, dapat ang approach ay pambata pa rin or more on participation, pag-story ka naman, kina-live pa rin. Then, sunod ay make a written outline of a story you are to tell. So, kailangan ay may outline. Pero dito, ano mga sa inyo yung mga age dito? Sabi dito, cradle roll, ito medyo ano siya. Written period, 1 to 4 years old. So, very short lang, full of action. Then, rhythmic, positive in approach, simple in vocabulary and concept. Kailangan ay yung mga gamitin natin words, yung maintindihan nila, mother tongue. Ano yung kanilang, pag may bisita ka doon na Bisaya, or i-try mo abutin yung ng bata. Kung pwedeng, meron naman tayong L2, language 2, yung English. Pag di naman kayo hindi sa Bisaya, edi mo na English. Di ba, sa klase, kung naman nyo, ano ba yung pang-uri, ano ba yung pang-abay? Hindi minsan maintindihan ng bata, pero kung sinabi mo action word, kung sinabi mo adverb, adjective, describing word, naiintindihan. Pero kung sinabi mo pang-abay, pang-uri, hindi nila masyadong maintindihan. Naranasan ko rin ba yan? O hindi naman, magagaling kayo lahat sa Pilipino. Kasi yung yung iba, yung isa, ang gamit nilang medium of instruction sa bahay ay English. Kailangan magdating sa school, explain mo ano sa English yung words na yun. Hindi lang masyadong maintindihan. Okay, then, ano ba? Pag-cradle roll. Well illustrated. About family, home, animals, pets, and Bible. And then, cut short if group gets restless. Pag di na mapakaling mga bata, i-shorten mo na. Exit na yung story. Yun yung sa cradle roll. Then, other things to consider. Sabi dito, children this age love to mimic the action of a story. Ipagaya mo yung action. Kailangan ay young children particularly like stories about daily activities, things they do every day. Kapag ginawa mo pa yung bida, ginamit yung pangalan niya, ayan ay very attentive sa pakikinig. Inaabangan nila talaga yung bawat detalye ng kwento. Pag sila yung ginawa mo, bida. And then, Bible
don't think, forget everything else. Focus ka lagi. Kung ano yung topic mo, dalhin ka lagi doon sa topic na yun para mag-build up doon sa kaisipan ng bata. Ano ba yung gusto mo iparating sa kanilang story? Kapag hindi mo saan nila punta, naman yung side tracking, hindi na nila ma-gets kung ano yung lesson na pinapagawa sa kanila. So, yun yun. Then, kindergarten. Ano ba dapat gawin sa kindergarten? The illicit period, 4 to 7 years old. So, ano yung result ko naman sa inyo yung 10 to 12, kailangan 5 years pa rin. So, dito ay, under sila ng kindergarten, pag 4 to 7 years old. Pero hindi, parang 4 to 6 na lang ngayon, nakita tayo ng bago na ng age na ano, di ba? Yung mga 7 years old ay bilang na sila sa graders talaga. Primary na sila. And then, sabi dito, interest now include the neighbors and what others think. Kapag 4 to 7 years old, yan, i-include nila yung mga neighbors. Tapos, still likes the familiar subjects, also likes to hear about children from other lands. Yan, mga batang kwento na tungkol kay Sammy. Sino pa si Sammy? Sammy ba yung wala nga sa The Stars na malilim? Nakagat ng crocodile? Yun, gusto nila yung marinig, yung mga ano nangyari sa bata yun dahil sa lugar. Okay. Then, now, interested in the outward evidences of different jobs. The uniform of the nurse, the chief, the missionary, guides, and then doctors, etc. Kaya sa book ng mga bata, pag nabubukan ng history, nandiyan talaga yung pictures ng different professions. Ang doctor yan, ang nurse, kasi agad-agad nakapasok sa utak, ay gusto ko yung maging gano'n, ay gusto ko maging ganito. Habang sila nakikinig ng story, nakaka-relate na, at doon nila nabubuo, ano ba ang gusto ko, pero yun ay hindi pa permanent, magbabago kayo. Nag-idol pa sila ina-idol pa nila kung ano naman nila. Ay gusto ko maging chef, ay gusto ko maging police, pinakamaraming police. O yung mga batang criminals, soldiers, gusto nila yung mga ganon. Kasi nga, more on lang sila, para humahanga sila dun sa mga professions nila. Then, ano ba sunod? Sa primary, natural craving for flights of fancy to satisfy the stories. Satisfied in the stories of the supernatural in the Bible. Pillar of clouds, crossing the Red Sea, the city of the waters, then miracles of the New Testament. Marami kasi dito mga stories na very interesting sa Bible. Yung story ni Jonah, pag ini-action mo kayo na hinagis sa dagat si Jonah, ay tuwang-tuwa sila. Gusto nila yung mga gano'ng napapakinggan story. And then, just getting into the Hebrew worship age, beginning to enjoy real adventure stories and love nature stories. Yan, ito yung i-apply mo yung 3D dimensions. Kunwari, natin sila sa actual na pinangyayari. At habang pwede mo sila, sige na, close your eyes, imagine nyo na kung kayo sa pinangyayarihan. Yan. Naman, tayo na wala ka doon. So, iba-iba. Dapat creative ka kapag ito ay starter. Kaya pag nag-feel trip dun sa IMAX, may 3D, kahit ako, may matanda na teacher namin. Pag nandun ka sa dimension na parang nandun ka sa actual na ngayon, mapapapihit ka pa. Pag nagpapala yung T-Rex, nangyayari sa dinosaur, akala ko pumasok na sa mata mo yung bago na. Pag gano'n yung party ka na nandun sa kulak mo. Ay mapapagaling ka. So, yun yung dapat na na-experience ng bata kapag sila ay nakikinig ng story sa isang storyteller. Kasi, mas madali nilang maintindihan. Then, sunod ay junior. Yan. So, ano ba yung junior? The
Hero worshippers seeks to imitate these heroes, and as a hero worshipper, he recognizes authority, sensing God's right to rule the world as well as his plan. Then, ano pa? Bible stories particularly like David and Goliath, Daniel in the lion's den, Gideon, Samson, yan. Kagaya naman siya kanina, si, ito ay ano, mas interesting sa kanila yung mga story or stories na kagaya ng Daniel. Yan. Alam naman natin, pag reaction natin yan, bumama na yung tayo, may kama ka din. Kuha mo yung attention na, or nagagamit ka ng, pero mas effective sa mga trader yung ito ay yung props. Yung makikita talaga nila yung props, yung visual aids mo, tapos pwede rin nilang, may suot mo mga yung, sila, yung maskara, yung i-ano nila sa kanila, tapos mag-action naman natin sila yung lion, kaya crocodile, mas interesting sa kanila. Then, ano pa? Sunod ay, so punta tayo dito sa ano, na yung age na early teen, the romantic period, 13 to 17 years old. Ay, ito yung madalas na napakabayaan, yung age na to. 13 to 17. Usually, doon sa mga schools, mga churches na may school, pag ganitong ages na, malibang kung academic na kaya ng BBA. Yan. Pero pag ganitong mga churches, yung ages na 13 pataas, kasi wala na sila dito sa, hindi na sila nakaka-participate, may presentation sa church. Yan yung parang kung saan-saan lang sila sa isang sulok, napapabayaan yung kanilang, yung development ng kanilang faith, kasi sila yung nanineglect. Hindi sila nabibigyan pansin. Sabi dito, a period of idealism between childhood and adulthood, age of spiritual awakening, and choice of life work. So stories should center on those who conquer circumstances through idealistic and spiritual courage rather than physical valor, high mountain romance, and adventure that show the true meaning of love, manhood, and womanhood have great appeal. And number three, the Bible stories particularly appropriate are Saul and David yan. Kasi yung mga lover na. Si Saul, si David, then si David and Jonathan, si Ruth, Esther, the calling of the disciples, Paul's conversion, incident from the life of Christ that have integrate personality and transform the heart. So, ito yun. Ito yung ating mga dapat ng lima. Ulitin ko yung lima. Una ay trader role. Then, ang sunod ay kindergarten. Next is the primary, 7 to 10. Then the junior, 10 to 13. And then, early teen, the romantic period, 30 to 70. Ako magpapadala na lang ninyo. I forward ko na lang sa inyo na handouts para mas mapagalaman nyo sa pag-isa. Kaya ito ay yung ko dun sa akin mas pasado ang mga kasalanan. Then, number 3 tayo. Diba tapos tayo sa one, ang sabi dito sa one ay, name one where you have found material for stories for each of the following categories. Tell a story from each category. So, yun ang categories natin. Sacred history, ano ba? Church history, nature, tapos ay character story, and then object lesson, the visual aids, then natin yung level ng mga bata na magiging listener sa ating storytelling. Ngayon naman ay punta tayo sa make a written outline. Ito na. Kailangan tayong gumawa ng outline. Okay. Outline of a story, you are to tell. Okay. So, an outline is a hierarchy
your bullets, the outline should include the setup, description of conflict, how the characters will act to the conflict, how the conflict is resolved, and the events caused by the resolution. So, kailangan alam natin ano naging problema dun sa story. Tapos, kailangan alam natin, i-deliver natin sa bata paano na-resolve, and paano nagkaroon ng resolution. So, number one, set up where and when. Saan ba? At kailan nangyari? Description of protagonist. Then, another setup is item number 2, the conflict. Description of antagonist, nature of the conflict. Ano ba yung nature ng conflict dun sa story? Then, reaction to conflict. Ang tanong nila, what the antagonist does? What the protagonist does? Okay. So, ano ba yung antagonist at protagonist? Ano yung idea nila? Yun. So, bida at kontrabida. Eh, siyempre, tayo lagi nakapano sa bida. Tayo ay lagi ganun sa kontrabida. Ano? Tama ba yun? Kung meron din sa inyo gusto ay parang sa kontrabida. Ayan. Then, reaction to conflict. Ano yung naging reaction? What the antagonist does? Ano ang ginawa ng antagonist? Ano ang ginawa ng protagonist? Then, resolution. How the conflict is resolved. Kailangan na lumalabas ko sa story. Then, after, what happens to the antagonist? Ano ang nakuha ng lessons learned. Then, set up a long time ago in the land of Uz. Ano nangyari? Sa land of Uz, there was a rich man named Job. He always put God first in his life. Okay. So, ito yung where and when? Long time ago. When? Saan? Land of Uz. Tapos, anong description ng protagonist? Rich man. Anong ginagawa niya? Always put God first. Okay. Good. Ito tayo sa conflict. Ano ang description ng protagonist? Satan, the enemy of humankind. Yun ang ating, description ng antagonist. Ano naman ang nature of the conflict? He went to God one day to talk about Job. Satan argued with God to say that God blesses Job too much. Too much. But God was convinced that nothing would stop Job from loving and honoring him. Satan said that he will test Job to see. God said he can, but he can kill him. So sabi, sige, kaya lang naman nagtatapat ng si Job kasi pinagpapala mo eh. Sabi na Panginoon, kahit paano, yun talaga yung tatapat eh. Sabi na ni Satan, challenge siya, sige. Test natin si Job. Kung natin kung siya ay, mananatiling naman sa'yo. Sabi naman ni God, okay lang, basta huwag mo siya makakain. So, ang ending, diba, naging successful si, tingnan natin. Reaction to conflict. What the antagonist does? Tingnan ni Satan. Ito yung reaction to conflict. Satan set off to test Job. Because pestilence and tragedy to go through his family, killing many of his servants and children, his cattle, and his home. Yan. Dito na sila may reaction.
Okay, so number 3, nakikita niyo? Hindi masyado? Bale, ipapasa ko na lang ang page sa babasa mo yung So, what reaction to conflict na tayo? Ayan, so gano'n na nga ang gawa. Satan set up the question na. Then, yung mga cartels, nilagay, then his wife started blaming him for holding on to God, and his friends Eliphaz, Bildad, and Zophar cursed him, saying he did something wrong against God. Nagawa kasi ng mali sa Panginoon, kaya naranasan niya. Only he was said that God might have a different purpose for his suffering. So sa tatlo na kaibigan, isa lang ang positive ang sinabi sa kanya. Ano? Job didn't blame God to stop loving or trusting God. He knew that he was faithful. He said he will trust God. Okay. So after that, what happens to the antagonist? God said to Satan, ano yun? Resolution, stop. You couldn't make Job hate me. God gave Job excellent health, riches, and all that was lost was returned to him tenfold. And then, ano ang natutunan? Lesson learned? Aftermath? Yeah. And Satan stopped. The lesson is to always trust God no matter what happens. So, nagdala na tayo. Yung sample, pag kayo gumawa ng outline ng story. Okay. So, number 4 na. State how and under what circumstances forest material is to be modified for the following. Nakakaroon ng modification. Ayan. Telling the story in the first person, second person, and third person. Alam niyo naman ang first person sa English ay, ano ba? So, I, me, we, us. Ano naman sa second person? You, your. Ano naman sa third person? We, she, they, them, ano ba? Him, he, she, it. So, yun yung third person. So, a story told in the second person is one word, the word you. A good way to tell a story in the second person is to direct your audience. Doon kasi sa second person, parang ng bata, involved sila. Kasi you, edi, gagamitan mo na talaga sila ng second person. Parang, ako ba yun? Ang bata ay maaalala na, involved ako. Di ba pag minsan ang bata tulala, bigla mong tatawagin, ikaw, ano ang sa akin? Biglang nagigising. Kaya mahalaga rin magamit nito ng first, second, third person sa storytelling. And then, alam niyo ng story? A story told in the third person is a story told about someone else. The downside of telling a story in the third person is that the audience assumes you do not have personal experience in the matter. And they are not fully engaged as if the second person. Gaya na second person, involved ka na. Yung first person, ikaw mismo. Pero huwag mo ubusin ang oras na puro ikaw na lang ang buka. Ano, di ba minsan yung speaker, puro na lang, ako. Hanggang halos mauubos yung story, ang oras, ako. Kaya dapat i-involve natin ang audience, mga listeners. Okay? And mayroon ko din isa na third person. So, ayan, nababas na. These guys are among the most popular because they come from storytellers, personal experience, and audience. Pero, pag ikaw ay nag-decide ng personal story, may inspiration din. Kagaya pag si Pastor, kaya ako, kami ay magkwento na paano ko na nakapara sa pag-aaral? Wala kaming pera. Nag-work kami habang nag-aaral, nag-trabaho. Yung Panginoon ay nag-provide sa akin, sa amin, makikinig yung audience. Kasi curious sila. Hindi ko lang ako
naman sa listener. Okay, doon naman sa second person, hindi mo challenge sila. Dahil natin yung involvement nila. At sa third person naman, ay di, meron din na mapag-usapan. Pero alam na listeners na audience, hindi siya involved o hindi rin involved yung nagsasalita. Ano? So, dito sa number 4, stay, ano na rin. Alam na rin. Hindi ba? Ay, parang ayan, so, popular na niya yun, di ba? Making inspiration, pwede sa age. Making the story over can be done by adding certificates, identify the stories, including background information, or any combination of the above. Ano guys, sa lesson natin sa Bible, or tutulong kami ng Bible, pwede yung Bible natin pag-ibig. Ito ay may story na rin yung mababasa yung bata. Pero, meron niyang background. Ito yung story mo, na magbasa, pero dito sa unahan, meron niyang background. Background. Kung gusto mo makakabali yung story. Yan ay, applicable sa mga higher. Pero kapag direct, it's very well identification moving. So, often it can accomplish this without being preachy. Preachy, parang preach na, no? Yung story. And then, other storytellers can get a message or a lesson from the viewers, give them something that they will preach to. So, kailangan ay meron ka talagang aim. Bakit mo inuwi ito? Bakit yung story na isinira sa mga bata? Next. Ang verses ko iba sa atin. That one story of our missionaries not present and missing. Kapag foreign missionaries ay kung pala, not less than 5 minutes. Next. There are many good stories about Adventist missionaries. So, sino si Norman Youngberg? Sabi, he has written many books. Ano yan? Missionary adventures in the South Pacific.
me wrote on many of his experiences working in World Religion before and during World War II. Alam niyo yung story ng Will Gibbs? Inisip ko kung yung Miss Will yung author na Will Gibbs. Isa din siya sa pioneer ng basta nasa history natin yun. Adventist lesson ng mga grade 6 pagkarami sa ating school. So, hindi ko kaya si Carl Williams mismo na tungkol sa tubig. Ginawa siya nag-stay sa Arwanda, tumulong siya doon. Kasi, diba, doon naman na parang ang barilan doon o yung paggamit ng mga parang naman lang. Kasi sa kanila sila, maglalaro yung bata, pag narinig may barilan, tatago. Pag tapos na, laro na naman sila. Ganun lang, parang normal na lang sa kanila yung ano. So, doon nag-missionary si Carl Williams. At ang ginawa niya ay tumulong siya para makaipon ng maraming tubig. May mga drums silang pilinis, pinatulong niya yung mga batang pakalkal na doon, mga batang pagalagala. Tapos nag-imbak sila ng maraming tubig para masolusyonan yung problema ng mga kagalakang dahil sila ay talagang crisis sa tubig sa mga yun. So, pwede niyo ma-search sino si Carl Williams. Pero inisip ko wala sa akong siya na gusto niyo meron yung tubig sa Balitan. Hindi ko ba masyadong sure. Okay, sunod. The Hall of Fame series published by the Pacific Press is another good source of foreign missionary stories. Maybe out of print, but you can find this copies of Amazon.com. So, hindi naman available ang ating Google media. So, marami ng paraan ngayon para tayo ay search ng mga. Unlike dati, magtsatsaga ka mag-ulat isa-isa ng books, minsan wala ka pang makita ng resources. Ano? Next. If you are a Sabbath school teacher, you may wish to spend a little time each week telling a continuing mission story to your class. Wala na tayo ng mission spotlight. I think may mission spotlight na. Ayun. So, may mga kilala tayo mga missionaries sa pamagitan ng mission spotlight. Okay. Number 7, pakibasa na. That was story that teaches principles. So, yan ang karamihan. Pagka nakakaroon ng Grand Sabbath School, hindi ko lang pinagawa nito. May Bible story, mayroong character building story. Ano, kasi tinutulong nyo tungkol sa health tips, para maano natin yung mga bata. Maturuan sa kalinisan, kasi simpleng story, dahil yung magbukid na kuko, para mananalig yung malinis, ang mga, para hindi sila magkaroon ng sakit sa tiyan. Then, next. Yan ang sample ng magsibasa na. Sino ba mo gusto mo? All of you. Sila. This is the story of a little boy who loved candy would not eat. His grandmother story about eating more than one piece per day. Grandma, knowing his love for candy, hid in one of the cabinets. It did not take him long to figure out where the candy was put. One day when she was asleep, he climbed upon a chair and took down his grandmother's jar of candy and sat down to enjoy himself. He planned to have only one, but each one became one more until the jar was empty. When he realized
cereal boxes as if nothing had happened. That night he could not sleep because he had a stomach ache. He cried from the pain, and when his grandmother asked him what was wrong, he could only tell her that his stomach hurt. Grandma, in her wisdom, went to check the candy jar. Ayan. Hugat na po from the cookie jar. So, yan. Ha? Finding it empty, she was knew what was wrong with him. She gave him some tea that soothed his stomach. And when he woke up the next morning and he saw that the grandma had placed the candy jar on the kitchen table, he knew that his grandmother knew. She talked to him about his disobedience and how his health was affected because he was not obedient to her, and that he had also been disobedient to God's command. Ayan. Sa story na yan, siyempre alamin mo, ano pinag-usapan? About? Obedient. Ayan. Ayan din. About dun sa candy niya. Ano? Parinig niya pinakain kasi bawal sa kanya. And then, ano ang naging problema? So, bakit from siya niya? Ano ang naging reason? Ano naging dahilan? Yun, sinabi na kanina. Disobedience. So, ano ang solusyon? Ano ang solusyon? Ano dapat gawin? Na-discover niya ito na may problema. So, ano ang lesson na natutunan sa story? One lesson learned. Kailangan maging obedient. So, doon yung iba doon siya makakapag-participate sa ganang parang. Ano? So, kailangan ay maano ng bata, kahit ng bata, ano yung tungkol sa story, ano ang naging problema, ano yung conflict, ano ang resolution. Then, ano yung lesson learned. So, ang ating ay pagpagalaw sa inyo para mas mabasa niyo pa, mas malinaw, at mas, alam niyo naman minsan, kapag tayo inutusan ng isang article or isang, hindi mo maintindihan lahat na isang beses ka. Pag nabasa mo ng paulit-ulit, mas naiintindihan. Para sa Bible, tapos mo na yung Bible ka sa akin, pero hindi ko natanda, hindi ko naman masyadong naiintindihan. Sumunod na parang, binasa mo ulit, may mas naiintindihan ka na. Kung naalala niyo yung kapatid ni Brother Abel, na doon binigyan na sa inyo sa ibas, ang sabi niya ay nabasa mo na yung Bible, pero ngayon niya lang medyo naiintindihan, basahin na ulit. Kaya mas maganda na mabasa niyo. So, tama-tama, ang galing na worship na yun. Yung storytelling natin yung tama. Ano po ba, galing po ang cocktail, franchise ko dito sa mga cakes? Anong style po ba na? Sa Sabbath school, Anong cakes ang susunod? dapat talaga may separate para kung sa maliit na bata, yung may isang nakasal dapat, yung sa maliit, yung 1 to 5 years old. Tapos doon sa 6 years old to 9, dapat mayroon naka-separate doon na siwa. And then meron din 10 to 12. Tapos 13 pataas, special class na yun. Doon sa AUP,
pre-roll, 0 to 4 years old. Ay, 0 to 2. Wala niya sa teachers doon. Tapos 3 to 4. Kinder up 1, kinder up 1, kinder up A, kinder up B. Tapos primary A, primary B. Yung primary A, 7 to 8, tapos ang primary B, 10 to 10. Ang kindergarten A, 3 to 4, tapos 4 to 6 ang kindergarten B. Tapos, junior nila, yun na yung magkakasama. Palibasa maraming mga teachers. Dito naman, mix na din. Kaya ang mahirap pagturo sa church kung magkakasama ba. Hindi ka mga action ang todo action na para lang